Yo, what's up mga mare at pare? Welcome back sa vlog namin ni Mrs. And for today's video, meron tayong isang topic. Ayan, kung saan aalamin natin kung ano yung mga kakaibang ugali ng mga misis natin, mga pare, no? So, marahil yung iba sa inyo, familiar na rito. Pero sa iba, baka di nyo pa alam na ginagawa rin to ng mga misis nyo. Kasi minsan napag-usapan na rin namin to ni misis eh. Naitanong ko na rin sa kanya. To, at ito, mga based sa mga sinabi niya na ginagawa niya minsan, ayan, isa-isayin natin kung ano man yon. Let's go! Alright, at ang number one sa listahan natin ay ang spy mode ng mga misis. Ayun, yung mga misis dyan, hindi ko nilalata, pero karamihan sa inyo, ginagawa to. Ayan, kabisado ng mga misis natin. Yung mga bagong friends natin sa Facebook. Minsan nga, sila pa yung magsasabi sa'yo na, uy, may nag-add sa'yo si ganito, si ganyan. Lalo na kapag babae. Ayan. Yung mga nagko-comment, nag-share, nagla-like, mga pareak-react ng mga my day sa mister nila. 'Di ba? No? Lalo na kapag babae yung nagre-react o kaya nagko-comment. Nako, yari ang mister. So, ayun. Number one na kaugalian yan ng mga ibang misis. Ayun. Ayun, at ang pangalawa sa listahan na kaugalian ng mga misis ay ang pag-stalk nila sa mga ex ng kanilang mga asawa. Uy, grabe rin tong mga babae talaga eh, no? Ex na, hindi issue pa eh. De, joke lang. Ayun, alam nyo, kahit hindi nyo ikwento yan, mga pare ko sa mga misis nyo, alam ng mga misis kung ano ng kalagayan ng mga ex nyo dati. Kung naikwento nyo man yun dati sa kanila, naku, napag-aralan na nila yan. Alam nila kung saan nakatira, saan nagtatrabaho, anong ginagawa sa buhay, kung may bago na bang asawa, kung may pamilya na ba yung mga ex nyo. Ayun, ganun sila at hindi. Ang lupit nyo. De, joke lang. Ayan. Pag ex na, di ba? Mga pare, no? Yung mga misis talaga na to. Okay, punta na tayo sa number 3. Pangatlong kaugalian ni Mrs. Ayan, mga pare, no? Ito, alam ko, alam nyo rin to. Hindi lang ako yung ganito. Wait lang, inom muna ako ng tubig. No? Lagot ako sa misis ko nito, mga pre. Kinakabahan na yata ako sa mga pinagsasabi ko. De, sige, tuloy natin. Okay, number 3 sa listahan ay ang listahan ng mga misis natin ng utang ng kanilang mga mister, no? Ayan, yung mga misis, meron silang listahan ng utang ng mga mister nila. Ayun. At kadalasan, may petsa pa, kompleto yung detalye. Yung amount, yung date. Di ba? Minsan nga, kulang na lang, papirmahan pa sa'yo eh. De, joke lang. Ayun. Mga misis naman, hindi naman sila mahilig maningil. Sa ngayon. Pero wag may gusto silang bilhin, di ba? Ayun, isingilin nila. Do required naman yung mga mister na bayaran yung utang nila. Utang is utang, no? Walang asawa, di ba? Mga pre, no? Mga misis dyan, di ba? Ayan, ha? Ayan. At ang pang-apat, sunod sa listahan, yung mga misis, meron yan sarili nilang mga wishlist. Ayun. Alam nyo, mga pre, yung mga misis natin, lagi nila sinasabi na wala naman silang gusto, wala naman silang kailangan. Pero wala namang ganoon, 'di ba? Lalo na sila yung nag-aalaga, nag-aasikaso sa bahay, sa mga anak, sa mga asawa nila, 'di ba? Kahit papaano, meron din silang mga gusto na pansarili nila. At makikita nyo yon sa Shopee o kaya sa Lazada nila, mga naka-add to cart doon. Ayun ang mga simpleng wish list ng mga misis natin. Kaya sana mga mister dyan, mga pare ko, kapag may extra kayong pera,
Walang masama na bigyan natin si Mrs. Pagbigyan natin sila sa mga simpleng wishlist nila, di ba? Kasi yun lang naman yun sa mga hirap nila sa pag-aasikaso sa atin sa araw-araw, no? Sa pag-aalaga at pagmamahal na binibigay nila sa kanilang pamilya, di ba? O yan, mga misis, nakabawi na ako, ah. Totoo yun. Totoo yun. Yan. Shout out, mga misis dyan, mga mare. At ang next sa listahan natin, na kaugalian ni Mrs. Meron silang secret budget. Ayun. Yung mga Mrs. Ano yan, matitipid, masisinop sila, galing silang mag-budget. No? Pero nakakapagtabi sila ng mga kahit na maliit na halaga. Diba? Para sa emergency o kaya kung may gusto silang bilhin na pansarili nila. Minsan hindi na sila nangihingi sa mga asawa nila. Di ba? Meron silang naitatabi kahit na maliit na halaga at napakalaking bagay nun. 'Di ba? Gusto rin nilang makatulong sa mga mister nila, 'di ba, na makapag-ipon. Kaya minsan kahit na may gusto sila, hindi sila agad nanghihingi, ginagamit nila yung mga naipon nilang maliit na halaga para ayun ang ipambibili nila sa mga bagay na gusto nila. Kaya shoutout sa inyo mga misis diyan. Galing nyo. At sunod sa listahan ng mga ginagawa ng mga misis natin, meron silang sariling group chat with their co-misis. Diba? Tama, mga misis dyan. Shout out. Yun. At kadalasan, wala namang ibang topic dyan sa group chat na yan, kundi kaming mga mister nyo. At madalas, alam namin na hindi kami pogi. Isang kwentuhan nyo, hindi. Joke lang. Ayan. Mas maganda nga yan na may group chat yung mga misis natin, yung mga pare, para naman meron silang kakwentuhan dahil hindi naman buong araw na kasama natin yung mga misis natin. Minsan naghahanap din sila ng mga makakausap. Ayun, next sa listahan natin na ginagawa ng mga misis, nanonood sila ng K-drama kapag nasa work yung mga mister nila. So, shout out mga misis na mahilig manood ng K-drama dyan. Yan. Misis ko, mahilig din siya manood ng K-drama. Ayan, ginagawa nila yon kasi alam nila, karamihan sa mga mister, sa mga lalaki, hindi mahilig sa K-drama, no? Kaya ginagawa nila, nanonood sila ng K-drama kapag nasa work yung mga mister nila. At ang malupit pa nun, mga pare, uulitin nila yung panoorin. Tapos sasabihin nila sa mga mister nila, first time ko palang papanoorin to eh. Gusto ko kasi kapag pinanood ko to, kasama kita. Yeah! Mga misis talaga eh, no? Makanood lang ng K-drama kasama si mister, gagawin ang lahat. Yeah, boy! At ang huli sa ating listahan ng mga ginagawa ni misis na marahil ay hindi alam ng kanilang mga mister, ang mga misis, mga parigoy, nagme-makeup sila kahit nasa bahay. Oo, minsan nagme-makeup sila para makita nila kung maganda pa rin ba sila. Yon, hindi nila maiwasang mag-isip nun dahil sa dami ng ginagawa nila sa araw-araw sa pag-aasikaso pa lang ng kanilang mga anak at asawa, mga gawaing bahay pa, paglilinis, pagluluto, paglalaba, di ba? Hindi nila maiiwasan na ma-feel, maramdaman na losyang na sila. Ayan, kaya minsan nag-aayos sila, nagme-makeup sila kahit hindi naman sila alis, kahit walang lakad, lalo na kapag wala si mister sa bahay. Para lang maramdaman nila na maganda pa rin naman sila sa paningin natin. At wala silang ibang gusto kundi ma-appreciate yung kanilang pag-aayos at ang kanilang magandang ginagawa para sa kanilang mga pamilya. Yon, at dito na nagtatapos ang ating video for today. Sana ay nagustuhan nyo yung naging topic natin ngayon, mga mare at pare. At kung nagustuhan nyo man, malambing naman kami ni Mrs. Pa-like, share nyo na rin, and subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. At maraming salamat ulit sa panonood. Kita-kits tayo ulit next video. Hanggang sa muli mga mare at pare. Paalam!